Simulan na natin ang Part 12 dito sa Lito Laban sa Kampo ng Kadiliman. Matapos ngang mapainom ni Lito ng tubig ang batang iyon, tila nagdahilan lang naman ito at nang kanila nga itong alalayan upang maglakad. Makalipas lamang ang ilang minuto, tuwang-tuwa ang bata habang bahagyang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata sa kadahilan ng hindi na ito inaalalayan pa upang siya na mismo ang kusang maglakad. Samantalang sa loob ng isang linggong pagkaratay, kinakailangan pa itong buhatin upang makagamit lamang ng palikuran. Dahil sa sobrang tuwa ng batang iyon, napayakap ito ng mahigpit kay Lito na tila walang katapusang pasasalamat ang ipinaramdam nito sa kanyang pagyakap. Sambit pa ng ina ng batang iyon. Lito, hindi ko akalaing mapapagaling mo ang aking anak. At isa pa, saan mo natutunan ang lahat ng yan? At papaano mong nalaman na may karamdaman ng aking anak? At nakikita lang naman kita dito sa barangay natin na isang normal na mangingisda na abala sa paghahanap buhay para sa kanyang pamilya. Sambit naman itong si Lito sa mga tanong na iyon. Hindi nyo rin hulubos na maunawaan kung sasabihin ko pa sa inyo. Basta ang mahalaga sa ngayon, maayos nang muli ang inyong anak. Paano ho ba yan? Alis na ako. Basta paalala ko lamang ho sa inyo na huwag kayong makakalimot na manalangin upang kahit na papaano ay mayroon kayong pangontra na hindi kayo basta-basta malalapitan ng mga yan. Huwag nyo na lamang hong kalilimutan yung aking hininging pabor sa inyo na huwag nang makakalam sa iba pa ang pagpapagaling na ginawa ko sa inyong anak. Sa totoo lang ho ay hindi ako ang nagpagaling sa kanila. Naging instrumento lang rin ako at yung nasa kaitaasan ng totoong nagpapagaling. Gayon na rin ang mga tumutulong sa akin na hindi ninyo nakikita. Matapos sambitin niyo ni Lito, agad na rin itong umalis doon upang bumalik sa kanyang tahanan at bahagyang makapagpahinga. Bandang alas 5 na rin iyon ng hapon nang siya'y makauwi. Agad nga itong naidlip kasama si Bibian at sa kanyang pagising ng alas 8 ng gabi, nasipat niyang naghahanda na ng pagkain ng kanyang asawa upang sila'y makakain na ng kanilang gabihan. Maya-maya pa habang kumakain itong si Lito at Bibian, bumulong sa kanya ang kanyang gabay na ermitanyo na kahit sa anong oras ay wala itong pinipili upang magbigay impormasyon kay Lito na ayon pa nga sa pagkakasambit nito patungkol kay Aling Sinaida. Lito, batid kong wala ng kaluluwa ang katawan nitong si Aling Sinaida at tungkol nga sa aking natuklasan na nakitla na ito ng buhay noon pa sa pamamagitan ng dating manggagamot na nanirahan dito na pinagtulong-tulungan ng kanyang mga alipores, kaya ito napaslang. At ang tanong ay kung bakit nabubuhay pa rin ang katawan nito kahit na ang kanyang kaluluwa ay sinusunog na sa impyerno, ay dahil sa 6 na bertud na pinalunok rito. Kaya mas mainam sanang ginilitan ng leg nito upang lubusan ng mawala ng buhay ang kanyang katawan na tila nananatili na lamang itong kabaong na walang laman na naglalakbay pa rin dito sa ating mundo habang nag-aasik pa rin ito ng kadiliman. Sambit pa ni Lito sa mga sinabing iyon ng ermitanyo. Sa madaling sabi, mga itim na bato na lamang ang bumubuhay sa kanya. Kaya kung sakaling makakaharap kong muli itong si Aling Sinaida, kailangan kong makuha ang ulo nito upang lubusang mawala ng buhay ang kanyang katawan. Kaya pala hindi ko matawag-tawag ang kanyang kaluluwa sa kadahilan ng nauna na pala ito sa impyerno. Kaya ko pa naman yung tawagin sa portal ng impyerno, ngunit mas mainam na nanduroon na siya kasama ng kanyang mga kauri at sigurado akong pinagbabayaran niya na ang lahat ng kanyang mga nagawa rito at kailangan nating isunod ang kanyang katawan upang pagfiestahan naman ito sa ilalim ng lupa. At pagkatapos ng kumain itong si Lito, agad itong tumambay sa labas ng kanyang tahanan habang patuloy na nag-iisip sa mga nangyayari.
Napansin naman ni Lito na mayroong taong papalapit sa kanyang tahanan sa di kalayuan. At may daladala itong maliit na gasera na nagbibigay liwanag sa kanyang paglalakad. At sa bahagyangang paglapit nito, ay nagwika ito ng, Paring Lito, saktong-sakto, nandyan ka na pala. 2 linggo ka rin nawala. Oy paring Ronnie, ikaw pala yan. Oras na ng gabi naligaw ka pa sa amin. Oo, paring Lito, pasensya ka na. Sinadya talaga kita rito. Dahil sa ngayon lang, paring Lito, 3 sa mga kapitbahay ko roon na may mga anak na sanggol. Halos magkakasabay itong nawala. Kaya para sa akin hindi normal yon. Kaya nagbaka sakali na ako magpunta rito kung nandito ka na nga. Mabuti na lamang at nakabalik ka na. Maaari ba natin silang sadyain? Dahil sa naawa ako sa mga magulang na yon. Naririnig ko ang pagagulol nila sa kakaiyak. Ni kahit ako ay hindi makatulog dahil sa mga nangyari. Hindi naman nagdalawang isip itong si Lito. At agad itong nagpaalam kay Bibian upang puntahan ni Ronnie at Lito ang mga magulang ng bata. Sa kanilang ang pagdating roon, napag-alaman ni Lito sa kanyang mga gabay na mga wakwak na dayuhan ang kumuha roon. Kaya agad na humingi itong si Lito ng gamit ng bata. At agad iyong pinahawakan sa magulang habang bumibigkas ng inkantasyon itong si Lito. Sabay-sabay na pinasapi nitong si Lito ang mga kumuha ng bata sa kanilang mga magulang habang pinagsama-sama nila ito sa isang silid. Matapos nga ni Litong matawag ang mga yon, agad naman iyong tinalian ni Lito ng espiritual na panali. Gayon na rin ang walang humpay na pamako. Kaya ni isa sa mga wakwak na iyon ay walang makagalaw habang kinakausap iyon ni Lito. Sambit pa ni Lito sa mga ito habang nanggagalaiti sa galit. Mga anak kayo ng dyablo, sukdulan na ang kasamaan ninyo. Dumayo pa kayo dito sa amin para lamang mambiktima. Nasaan na ang 3 kinuha ninyo rito? Matapos magsalita nitong si Lito, sabay-sabay lang naman tumawa ang mga aswang na iyon habang nakasanib ito sa katawan ng mga magulang ng nabiktima at nagwika ng, Napakabagal mo namang kumilos, manggagamot. Kanina pa namin kinain ng mga nabiktima namin. Ganyan ka ba kabagal manggagamot para iligtas sila? Anong klase kang manggagamot? Wala kang silbi. Sa mga binitawang salita ng mga aswang na iyon, na tila kinukutya pa itong si Lito sa kadahilan ng huli na itong dumating upang mailigtas ang kanilang biktima. Sambit naman ni Lito sa mga ito. Parang ako pa yatang sinisisi ninyo na tila ako pang may kasalanan kung bakit napaslang ang 3 biktima at ang pangungutyang ginagawa ninyo ay hindi na bago sa akin upang makaramdam ako ng pagsisisi at sisihin ko ang sarili ko sa mga nangyari. Magaling din ang pag-uutak ninyo. Kaya nga nalinlang ninyo ang 3 magulang na ito upang maisagawa ang inyong plano. Nagpanggap na naman kayong mabubuting tao at makisuyong makikinom lamang ng tubig. Lumang estilo na yan para sa akin. Yun nga lang sa mga magulang na ito ay wala pa rin silang alam tungkol doon. At sigurado akong ginamitan nyo ito ng hipnotismo upang madali ang makuha ang inyong pakay. Muli namang pagtatanong ni Lito habang patuloy pa rin sa paghalakhak na tila tuwang-tuwa pa sa kanilang mga ginawa. Sambit pa ni Lito, ano pa ang ginagawa ninyo sa iba pa ninyong mga nabibiktima? Baka hindi mo nakayanin pa kung patuloy pa naming sasabihin sa iyo ang aming mga ginagawa upang mas pasarapin pa ang aming pagluluto sa aming mga nabibiktima. Wala na talaga kayong sobrang kasing sama. Kailangan na kayong pumanaw dito sa mundo. Habang binibigkas ni Lito ang mga katagang iyon, hindi nito mapigilan na pagtulo ng luha sa kanyang mga mata dahil sa awa sa mga nabibiktima ng mga ito. Ayon pa sa mga aswang, na kapag mayroong nakakakita sa karne ng kanilang nabibiktima, ay tila baboy lang naman ito na wala sa anyo ng tao dahil sa kanilang mga ginagamit na mahika upang linlangin ang makakakita
Minsan pang araw ay ibinibilad nila sa may abuhan ang ibang parte nito upang painitan ito habang sila'y nagluluto. Dahil nga sa pagkapuot na nararamdaman nitong si Lito, hindi naman nakialam itong si Lucio at si Ren sa kanyang pakikipagtunggali espiritual. Pinabayaan lang nila yon sa mga pamamaraang alam ni Lito. Paulit-ulit itong pinasakita ni Lito hanggang sa makita niyang tumutulo na ang luha ng mga ito dahil sa sobrang sakit na kanyang ipinaramdam upang lubusang magising ang mga ito sa kanilang mga maling ginagawa. Wika pa nga ni Lito. Ngayon nararamdaman nyo na ang sakit na naramdaman ng inyong mga biniktima habang sila'y unti-unting nalalagutan ng buhay. Gusto ko lamang iyang ipaunawa sa inyo kahit na hanggang sa bandang huli ay kikitlan ko rin kayo ng buhay. Maya-maya lamang ay hindi na nagdalawang isip itong si Lito. Nagusal ito sa kanyang dalawang daliri at mabilis ang ginilita ng bawat isa matapos iyong paslangin ni Lito. Agad naman itong ginising ang mga magulang ng bata na magpahanggang sa pagmulat ng kanilang mga mata ay umiiyak pa rin dahil sa pagkawala ng kanilang anak. Hindi na rin naman nagtagal doon si Lito at si Ronnie na lamang ang pinagsabihan nito upang pakiusapan ng tatlong magulang na iyon na wag na lamang ipagbigay alam sa iba pa. Sa kadahilanang hindi na matiis ni Lito ang awa sa mga magulang na naghihinagpis, kaya mabilisan itong nagpaalam at umalis. At nang makauwi nga si Lito sa kanilang tahanan, hindi rin naman ito makatulog habang paikot-ikot lamang sa kanyang hinihigaan dahil sa mga pangyayaring iyon. Sambit niya pa sa kanyang sarili na iyon ang kahinaan niya, kaya pilit niyang iniiwasan ang panggagamot dahil sa hindi niya kaya ang awa na kanyang nakikita, lalo na sa paghihinagpis ng mga magulang na iyon na tila binagsakan ng langit at lupa. Kaya habang nakahiga nga itong si Lito, nag-isip na lamang ito ng iba pang mga paraan kung papaano niyang lubusang uubusin ang mga ito at matapos na ang kanyang misyon na ginagampanan. Sa paniniwalang muli na siyang matatahimik kapag nagapi niya na ang mga ito. Ayon pa sa kanya, na simula nung tanggapin niyang misyon na iyon, ay muli na namang gumulo ang kanyang buhay at araw-araw na pakikipagdigma espiritual. Ngunit tulad nga ng sabi sa kanya ng ermitanyong si Lucio, na kahit ano pang pagtatago ang kanyang gawin, ay hihilahin at hihilahin pa rin siya ng kanyang pagkatao. Dahil nga sa lubusang pag-iisip nitong si Lito, bandang 2:00 na iyon ng madaling araw nakatulog. Kaya kinabukasan ng kanyang pagising, tinanghali na ito kaya hindi na muling nakalaot. At nang matapos magalmusal ng umaga, agad nitong tinungo ang kanyang bangka upang doon muna tumambay at mapag-isa. Ngunit sa kanyang pagdating roon, napansin ni Lito na nanduroon din ang bangka nitong si Ronnie. Maya-maya pa ay nararamdaman na ni Lito na paparating ito dahil sa kanyang paglalakad at tila bata na hinihila ang kanyang tsinelas. Maya-maya pa ay nagwika na itong si Ronnie. Paring Lito, nagpunta nga pala sa punong barangay yung mga kapitbahay namin, yung mga magulang na nawala ng anak, upang ipagbigay alam yung kanilang pagkakakilanlan sa mga taong nakiinom sa kanila kagabi. Ngunit ang tanong, saan nila hahanapin yon? Tulad nga ng iyong pagkakasambit, nadayuhan lamang ang mga yon dito. At isa pa, di ba winakasan mo na ang buhay nun kagabi? Tama ka paring Ronnie sa mga sinabi mo. Pero ang tanong, naniniwala ba sila sa ginawa ko kagabi? Dahil kung hindi ko sila kailangang pilitin pa. Kung hindi sila naniniwala sa aswang na kumuha sa kanilang anak, hindi porket haka-haka lamang sa iba ay wala ng katotohanan. Hindi magkakaroon ng katawagan kung walang nakakakita. At ang mga tulad lamang namin na may abilidad na kayang pasukin ang aming ikatlong mata ang ibang dimensyon upang makita pa ang iba pang mga nilalang. Kaya maniwala ka man sa akin paring Lito o hindi, kayang maglakbay ng mga nilalang na yan patungo pa sa ibang lugar sa pamamagitan ng paggamit ng portal.
Ngunit wag na silang umasa pa na makikita pa nila ang mga yon. Dahil sa mga oras na ito, sinisiguro kong pinaglalamayan na yon sa kanilang tahanan. Wika naman itong si Ronnie sa mga sinabing iyon ni Lito. Naniniwala naman ako sa'yo paring Lito syempre. Katulad nga nung pauwi tayo na lasing ako, na may nakasunod na pala sa ating aswang noon. Napansin lang naman kita nang nakadapa ako sa may damuhan ng tinulak mo ko. Isang malaking ibon ang nakita ko noon na ginagapi mo. Wala nga lang akong magawa dahil lasing na lasing ako noon. Ang hindi alam ng karamihan na minsan nasa harap na nilang aswang at nakangiti lamang ito na maayos na nakikisama sa kanila. Dahil sa anyong tao lang rin naman sila, lalo na kapag may araw at nagbabagong anyo lang sila sa gabi sa pamamagitan ng mga hayop na gusto nilang gayahin. Magaling silang makisama. Lalo na't kapag may buntis sa kanilang kapitbahay at madalas itong makikipagkwentuhan doon upang matitigan nila ang tiyan nito at bahagyang amoy-amoyin na sobrang mabango iyon para sa kanila. Kaya kung normal kang tao, hindi mo mapapansin na may ginagawa na pala sila sa iyo. Kaya napakahalaga ng pangontra sa mga babaeng nagdadalang tao. Kaya sana lamang ay makuha nilang ustisya sa pagpunta nila roon sa punong barangay. Ngunit ang ustisya na ninanais nila, kagabi pa lamang, ay ipinataw ko na sa 3 wakwak na yun. Muli namang pagtatanong nitong si Lito kay Ronnie, habang tulala na ito sa kanyang mga sinasabi na tila hindi naman ito lubusang nauunawaan. Maiba lang tayo paring Ronnie. Bakit nga pala hindi ka pumalaot ngayon? Hindi na ako pumalaot paring Lito. Dahil sa hindi rin ako nakatulog ng maayos kagabi. Naririnig ko pa rin kasi sa aking isipan ang iyak ng mga magulang na nabiktima. Kaya napag-isip-isip ko na magpahinga muna ngayong araw na ito. Tutalahin ngayon lang naman ako pumaltos sa paglaot. Naunawaan naman ako ni Mrs. kaya nilubos-lubos ko na rin. Oo nga pala paring Lito. Marami nga pala akong labahan ngayon sa bahay. Nakatambak na yun doon. Puros reklamo na nga ako kay Mrs. dahil sa dami noon. Ano ka ba paring Ronnie? Labahan na lamang ng damit, nagrereklamo ka pa. Labahan mo na lang para matulungan mo si Mare. Hindi yung kisa reklamo ka ng reklamo. Ipagpasalamat mo na lang dahil marami kang labahan. Ibig sabihin lang nun, biniyayaan ka ng maraming damit. Samantalang ang iba dyan, wala silang masuot. Dahil sa kakulangan ng pangbili para sa kanilang kasuotan. Kaya lagi lamang nating ipagpasalamat. Maliit man o malaki na meron tayo. Dahil sa ang lahat ng iyon ay pinagkaloob na nag-iisang may likha. Oo na paring Lito. Uwi na nga ako at maglalaban na muna. Bago pa man makalis itong si Ronnie, ay mayroong 4 na lalaking nagawi sa kanilang bangka at tinahanap ng mga ito ang tahanan ni Aling Sinaida. Wika pa ng mga ito. Magandang araw sa inyo mga Ginoo. Baka alam niyo ang tahanan ni Sinaida. Naliligaw lamang kami. Sa kadahilan ng baguhan lamang kami sa lugar na ito. Hindi naman nagsalita itong si Lito. At tinitingnan lamang ang 4 na iyon. Dahil sa nakikita niyang itim na aura ng mga ito. Dahil nga sa walang nagsasalita, bigla nang sumabat itong si Ronnie. Sambit pa nga nito. Sinaida? Pasensya na mga Ginoo, hindi rin namin alam eh. Bago lang rin kami sa lugar na ito. Ipagtanong-tanong nyo na lamang doon sa unahan. Baka may nakakakilala sa kanya. Dahil nga sa napansin nitong si Ronnie na kakaiba ang kilos nitong si Lito, nakaramdam kagad itong si Ronnie na may kakaiba sa 4 na lalaking iyon. Lalo pa tahanan ni Aling Sinaida ang inahanap ng mga lalaking ito. Maya-maya pa ay nagsipagalisan na nga iyon at nagtanong-tanong sa unahan. Muli pang sambit nitong si Ronnie kay Lito habang bahagya nitong tinitingnan ang mukha nito na tila may ibig sabihin. Oy, paring Lito. Tila nang gagalaiti ka na naman dyan. Alam ko na ang nasa isip mo. Malamang ay kamag-anak yun ni Aling Sinaida. O kaya ay mga bagong bisita na naman. Ay nako, mukhang sakit na naman sa ulo ang mga ito. Wika pa nitong si Lito matapos magsalita nitong si Ronnie. Tama lang yung sinagot mo, Ronnie. Dahil sa ang totoo lang, nagpapanggap lang sila na hindi nila alam ang tahanan ni Aling Sinaida. Dahil sa ako ang pakay nila
At nagkukunwari lamang ang mga ito upang makita ang mukha ko ng malapitan. Naghihintay lamang ako ng kunting pagkakamali nila kanina. Tulad ng sinabi ko sa iyo, Ronnie, tao lang rin sila sa umaga. At magaling silang makihalubilo bilang isang normal na tao. Tandaan mo ang kanilang pagmumukha. At sinisiguro kong may gagawin na namang katampalasan ng mga yan. Okay mga kahiwaga, hanggang dito na muna itong ating part 12. Pasensya na kung lagi kayong nabibitin. Ganito po talaga ang series. At syempre mabilis ang shoutout muna tayo. Imalin Dolente from San Pablo, Laguna. Alexis Tuti from Inan, Mantala. Nimpa Dio. At ang huli, Mario Dolgome from Sanchez Ampir. Shoutout sa inyo. 19,000 subscriber na tayo mga kahiwaga. 2,000 na lang at 21,000 subscriber na tayo. Nalalapit na uli yung ating raffle kapag nahit na natin ng 21,000 subscriber ngayong buwan. At syempre kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan. Muli, maraming salamat sa lagi ninyong pakikinig. Dito sa Ang Hiwaga.